Kung titignan mo dito sa Asia, ang pinakahandang-handang bansa, yung China eh. Dahil sa kanila, grabe na yung paggamit nila ng renewable energy. Almost 70% are on renewable energy. Hydro, wind power, at saka yung solar power. Tapos doon, sila rin yung may pinakamadaming electric vehicles na tumatakbo sa buong mundo. Kaya siguro sila yung pinaka-ready pagdating dito sa ganitong problema. Dito po sa issue po muna, bago lang tayo doon sa impeachment. Kakayanin ba ng gobyerno natin na magkaroon tayo ng reserbang kumbaga imbakan? Kakayanin po ba ng budget natin sa tingin po ninyo na makatutulong na mag-angkat ng marami ang gobyerno? Nabanggit mo kanina kung maunguna yung gobyerno. Ito ba yung nangyari na rin dati? Admar, alam mo dati, kaya nga tinatag yung PNOC, Philippine National Oil Company. It was supposed to be yung hindi lang imbakan ng gasolina, pero they were handling pati yung mga retail ng mga pagtitinda ng gasolina. But over time, ang ginawa ng gobyerno, bakit ganyan? Kumikita yung mga yung mga oil industry player, nagtataas sila kaagad ng presyo. Kailangan magkaroon tayo ng price cap sa pagbebenta ng langis. Ang hindi naiintindihan ng marami yung how fuel is priced in our country. Akala ng mga tao na dahil yung produktong pinarating mo nung isang buwan pa dapat mura mura pa yung presyo niyan. Ang hindi alam ng tao, inaangkat yan. Oo, it may have been cargo which was a month ago, pero ang presyuhan yan is either done iba-iba yung may formula pricing ang tinatawag Ang basihan niyan MAPS plus premium, tas pinipili kung anong linggo o anong buwan ka gustong mag-trigger, parang stock market. So kaya nga maganda na if we want talaga stability in supply, in pricing, dapat yung gobyerno itself, sila yung mag-import. Tas itayo natin ulit yung mga oil depot na pag-aari ng gobyerno para meron silang imbakan ng mga gasolinang ini-import nila. That way, kung gusto nilang magbenta sa merkado ng mas mura o palugi, pwedeng gawin ng gobyerno. It will also create stability in supply dahil pwedeng ang gawin ng gobyerno, wag muna nilang ilabas yung supply nila habang ang mga private o mga private industry players meron pang supply. Opo. Sa pribadong sektor, hindi po kakayanin yan? Well, ganito yan Admar Siyempre may cost of money yan Para, kunyari, sasabihin mo, mag-imbak tayo for 90 days. So, ibig sabihin, bumili na kayo ng produkto na ilalagay nyo lang dyan sa storage tank nyo for 90 days. Siyempre, yung cost of money nun, inuutang rin yan ng mga industry players sa bangko, may interest yan buwan-buwan. Pagka nag-imbak ka, ng volume na hindi mo naman kayang ibenta sa loob ng isang buwan at patutulugin mo lang doon sa iyong storage tank, di nagbabayad ka lang para doon sa tinatawag natin throughput. Nagbabayad ka para doon sa tangke na ginagamit mo para lang mag-imbak. Tapos yung cost of money, yung perang inutang mo sa bangko para bilhin yung supply. Ang pinakamasakit pa niyan, dahil siyempre yung prices because oil is traded so ibig sabihin araw-araw nagbabago-bago yung presyo niyan. So ayaw mong maipitan ka ng maraming stock na hindi mo naman kayang ibenta, paano kung nabili mo yan mataas na presyo tapos biglang bumagsak? Opo. Pero sa ibang bansa or sa nakararaming bansa, yung partisipasyon ng gobyerno patungkol sa usapin ng pag-imbak o reserba ng langis, ganyan po ba ang kanilang sistema? Alam mo, parang kunyari sa Amerika, sa China, meron silang strategic oil reserve. Ang bumibili nun, gobyerno. Ang nag-iimbak, gobyerno rin. Hindi pribadong sektor.
Dito kasi sa atin, baligtad. Ang gusto ng gobyerno, private sector, mag-imbak kayo para kung sakasakaling kikailanganin ng bansa natin, meron kayong mailalabas. So ang gusto ng gobyerno, kapitalan nyo yan. Opo. Pero ito bang langis, para sa kaalaman ng lahat, saan po nanggagaling yung ginagamit ngayon dito sa Pilipinas? Saan po nanggagaling yan? Sa mga refinery po ba yan? Sa mga kapitbahay Yes. natin ng mga bansa? Alam mo, there is only one oil company that has a refinery plant. Yan ang Petron, yung meron silang refinery sa Bataan. Ang Shell, ang Caltex dati meron pero nagsara na sila because yung refinery nila was not really competitive compared doon sa mga refinery na nasa China, nasa Korea, nasa Thailand, nasa Malaysia. So they decided mag-i-import na lang sila ng refined fuel na. So, tayo, ang binibili natin, so most of the industry players natin dito ngayon, they all trade sa Singapore, tapos doon ang supply na yan, yung iba nanggagaling sa Middle East, yung iba sa refinery sa China, sa Korea, sa Japan, sa Thailand, sa Malaysia. Opo. Pero saan po mas nakamumura po yung Pilipinas po? At maraming mga nakukuhang supply na hindi gaanong apektado dyan po sa krisis sa gitnang silangan. Sa Malaysia po ba? Kasi alam natin meron Alam din mo, silang langis dyan. Admar, apektado lahat yan dahil ang crude oil nanggagaling sa Middle East. Yung mga refinery, kagaya ng nasa China, yung nasa Malaysia, yung nasa Thailand, lahat sila bumibili rin mula sa Middle East. Pati Malaysia po, Congressman, kahit Oo, may sarili sila. nire-refine lang dun sa mga refinery, dun sa mga nabanggit nating mga bansa. Opo. Pero sa tingin nyo po, sige, panghuli na lang bago si partner MJ, ano po yung nakikita nyong solusyon? Yun na lang ba na magkaroon tayo ng strategic oil reserve sa bansang nakikita ninyo na solusyon? Kasi alam natin dyan, yung gulo dyan sa gitnang salangan, parang ano yan come and go lang yan Merong huhupa, tapos meron na namang mga mangyayari po, Congressman. Alam mo, ang strategic oil reserve is a responsibility of the government. Hindi dapat yan ibinibigay o ipinapatong sa balikat ng private industry player. Kagaya nga ng sinabi ko, while yung industry willing naman tumulong yan, willing tumulong. Pero siyempre, sino ang mga negosyante dito sa bansa natin ang willing magbenta ng palugi? Kunyari, kagaya nung nagkaroon ng oil price cap, I think two weeks ago, ang gustong oil price cap was 71 pesos, pero ang bilihan nun was 82 pesos na. Kaya napansin nyo, madaming mga retail ng stations ng gasolina nagsara kasi nung naubos na yung supply nila, tapos mataas na para magkaroon sila ng bagong supply, mataas na yung presyo, na 82 na yung bilihan, pero 71 mo lang pwedeng ibenta. Ang ginawa ng iba, hindi na lang hindi na lang bumili ng paninda nila. Kasi hindi na dito sa atin madami tayong makikitang stasyon, pero hindi naman lahat ng stasyon importer. Bumibili rin dun sa mga importer. Opo, Kong, paano yung issue ng oil deregulation law? Di ba mukhang may magsusulong o isusulong yan ngayon para daw makontrol ang pamahalaan ng presyuhan po ng fuel. Alam mo, yan nga yung dati we came from a regulated market. Ibig sabihin nun sa regulated market, ang primary player was yung gobyerno. Kung maaalala mo, meron tayong Oil Price Stabilization Fund kung saan bilyon-bilyon yung naging utang ng OPSF dahil they wanted to maintain yung low price of fuel. So ibig sabihin sinasubsidize ng gobyerno. Pwede naman gawin ng gobyerno 'yan, isubsidize nila, but it will be too costly for our government to do that.
In fact, alam mo yung oil deregulation is working dahil makikita mo dito sa bansa natin madaming stasyon, madaming retail station. And the fact na madaming retail station, competition exists. Ibig sabihin yan, kailangan because of the existing competition, kailangan meron competitive yung pricing mo at maganda yung serbisyo mo at syempre yung kalidad ng produkto mo. Yan naman yung benefit ng deregulated market. Kaya nga, even if you ask the industry player, naalala ko si RSA, si Mr. Ramon Ang, nung tinanong siya, sabi niya, kung gusto bilhin ng gobyerno back yung Petron, willing ako. Benta ko na lang sa kanila yung Petron at ang gobyerno magpatakbo. Tignan natin kung anong mangyayari. Opo, yun namang panukala kong na special powers para po tanggalin ang oil excise tax. Mukhang umuusad na at humingi na ng kapangyarihan dito ang Pangulo. Alam mo, umusad na eh. Isa ako dun sa nag-file na yun eh. Dahil nga, MJ, sa kada litro ng diesel, 6 piso per liter ang ipinapataw as excise tax. Sa kada litro ng gasolina, 10 piso kada litro naman ang naipapataw because of that excise tax. And over and above, dyan sa excise tax, may 12% na VAT pa. Kaya nga doon sa panukala ko na i-final, dalawa yung panukala ko eh. Isa, yung isuspend yung excise. Isa naman, isuspend pati yung VAT. Dahil sabi ko, yung VAT is unconscionable. Kasi kung itatanong mo ko kunyari, ang presyo kunyari ng gasolina, 50 pesos. Tapos lalagyan mo ng 12% VAT. So, 6 pesos ang VAT dyan, component. So, magiging 56 pesos. Pagka umabot ng 100 piso, magiging 12 pesos naman yung VAT. So, ibig sabihin, habang naghihirap ang mga Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, lumalaki naman ang kita ng gobyerno dahil sa VAT. At lalong nagmamahal yung gasolina. Pero we approved it in Congress, pero di ba naglabas ng statement si Pangulong Marcos, sinabi niya, teka muna, pag-iisipan muna natin kung gagamitin natin nga yung kung magre-reduce tayo o magsususpinde. Opo, kasi marami ding netizen na nasasabi kong na syempre, 'di ba? Talamak ngayon yung issue ng flood control, kini-question saan napupunta yung mga ibinabayad na buwis. Why not? Wala naman daw resulta, pagbigyan muna na pansamantala muna nating ihinto yung paniningil ng oil excise tax. Ako, I agree. Kung gusto natin matulungan yung mga Pilipino, kung gusto natin bumaba yung presyo nga, ay tanggalin muna natin. Hindi lang yung excise, pati yung VAT. Pero nga, ang nangyari nga noon, siguro nung nag-compute sila, teka muna, mawawala yung excise, mawawala yung, o pag tinanggal natin yung excise at saka tinanggal yung VAT, mga daang bilyon rin sa koleksyon ng gobyerno ang mawawala. Opo, Kong, itong issue ngayon sa gitnang silangan, ano pong forecast ninyo at hanggang saan kaya ang oil price hike na ito papalo? You know, of course, everyone is praying na matapos na sana. Another misconception is, akala ng mga tao, pagka ganyan tumataas ang presyo ng langis, lumalaki yung kita ng mga oil industry players. Actually, it's not true. Even the oil industry players, mas gusto niyan mababa ang presyo ng langis because yung margin naman does not change. And siyempre, pag mababa yung presyo, hindi naapektuhan yung normal movement, vehicular traffic, yung normal na pang-araw-araw na ginagawa ng mga tao. Pero ang nakikita ko kasi mukhang medyo matagal pa itong hidwaan because ang Iran talagang porsigido sila na lumaban sa bawat mga Patriot missile na nagkakahalagang 2 to 4 million na nilo-launch ng Amerika at ng Israel, ang kasagutan lang yung mga 20 to 50,000 na drones naman ng Iran. Parang napaghandaan at napag-aralan talaga ng Iran. Kaya medyo protracted ito na nangyayari. We hope na matapos na. But
Yesterday, this morning, nag-announce ang Iran, nagpadala ng diplomatic communication na yung mga bansa naman na hindi kasali o hindi tumutulong sa Amerika at sa Israel sa pagbomba sa kanila, papayagan raw nila yung mga barko na dumaan sa Strait of Hormuz. So we hope na makatulong ito, maibaba yung presyo ng gasolina dito sa ating bansa. Another factor, alam mo, ang kailangan from this, MJ, dapat balikan ng gobyerno yung mass transport system, yung train, yung MRT, yung LRT, yung subway, yung train system natin. Dahil yan, kung kontrolado ng gobyerno yung mass transport system natin, pati yung train, pati yung MRT, di kung gusto nilang ibaba o gawing libre yung pamasahe, total gobyerno naman ang nagpapatakbo, pwede nilang gawin para makatulong sa mga Pilipino na pumapasok sa eskwelahan, pumapasok sa trabaho. Kung may train system rin tayo na efficient, di yung mga produkto na galing sa probinsya, yung mga gulay, yung mga karne, di sasakay mo lang yan sa train, di dapat mas mura sana yung transportation cost. But sadly, napag-iwanan o hindi inintindi. Napaka-importante ng mass transport system dito sa bansa natin. At kung yan, babalikan ng gobyerno, magfo-focus ulit na talagang bigyan pansin gawin, malaking tulong rin yan pagka may krisis sa langis, kagaya ngayon. Opo, kung meron pa ba tayong mapagbibilhan ng supply? Kasi syempre, di ba, ang issue ngayon, kahit babaan yung singil, kung wala naman na tayong mapagbibilhan sa abroad, kamusta ang supply ngayon, sir? MJ, ang problema sa supply, alam mo, supply is tight. Yung orderan for April, nagkakahirapan na. All oil companies nahihirapan mag-source. Pero meron pa naman mabibilan. Pero siyempre, ang taas-taas na ng presyuhan. Hindi lang yung MAPS yung tumaas. Kasi ang MAPS ngayon, nasa 100 plus na. Yung Brent, parang aabot na ng 200, pero yung premium tumaas na rin. Dati-rate, yung premium $5 to $8 lang per barrel. Ngayon, nasa 40 pesos na. So, merong mabibilan pero sobrang mahal na. It became a seller's market. Kaya nga, isipin mo, yung cost of money rin, medyo lumaki na. Yung dating nabibili mo, kunyari, dun sa pera mo, kunyaring 1 milyon, dati nakakabili, $1 million, nakakabili ka, kunyari, ng, ng 1 million liters. Ngayon, 500 na lang ang mabibili nun. Opo, at kasi syempre, kung maraming nagsasabi ngayon na talagang tataas raw yung solar fuel, kumbaga yung solar energy, no? EV. Yung mga EV. Well, we hope. Gusto naman natin yan Alam mo, gusto natin na dito sa atin yung mga renewable energy, kagaya ng solar panel, we hope to make it mainstream. Yung mga electric vehicle, makakatulong rin yan. Pero siyempre, yung electric vehicle, kailangan ng mga charging station. Siguro dapat gawin rin, paghandaan din ng gobyerno yan. Magtayo yung gobyerno ng mga charging station sa mga government offices, magtayo sila sa mga kalsada, kagaya ng ginagawa sa ibang bansa. Kung titignan mo dito sa Asia, ang pinakahandang-handang bansa, yung China Dahil sa kanila, grabe na yung paggamit nila ng renewable energy. Almost 70% are on renewable energy. Hydro, wind power, at saka yung solar power. Tapos doon, sila rin yung may pinakamadaming electric vehicles na tumatakbo sa buong mundo. Kaya siguro sila yung pinaka-ready pagdating dito sa ganitong problema. Opo, Kong, huling paksa na lang. Sir, anong assessment mo ngayon sa impeachment? Kayo po ay nag-viral matapos po yung speech sa harap po ng mga guro ng Ramon Magsaysay National High School at naipaliwanag po ninyo ang, syempre, sa constituents at sa mga ordinaryong Pilipino kung ano po ang dynamics ngayon o pinag-uusapan sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay po sa issue ng impeachment. Anong latest score ngayon, Alam mo, Congressman? Ako, being a lawyer, nung sinabi ko, matagal ko na rin sinabi ito, nung impeachment complaint sa presidente, sinuri ko yung yung complaint na final, and I felt that it was not sufficient in substance. Inargue ko yun nung pinag-aaralan namin yung impeachment complaint sa presidente. Sabi ko, hindi sufficient in substance, and bumoto rin ako na hindi sufficient in substance.
Kaya naman nung panahon na ang naihain naman yung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, pinag-aralan ko rin yung complaint at sinabi ko nga sana we use the same standard kung ano yung panuntunan, kung ano yung standard na ginamit namin nung sinusuri namin yung impeachment complaint sa Pangulo, yun rin yung gamitin namin dito sa pagsusuri sa impeachment complaint kay VP Sara. Nung tinignan ko yung complaint, sabi ko parang hindi yata sufficient in substance. That's why I voted no. But sadly, out of the 55 congressman na nandun sa Committee on Justice, 54 voted yes, ako lang yung no. So ngayon, I think nung last Wednesday, nagkaroon ng pagdidinig na naman sa Committee on Justice, and they voted that it was sufficient in grounds. Opo, at marami rin kasi kaming nakausap kong na mga classmate ninyo sa 20th Congress at sabi yung sentimiento daw sa loob, alanganin nga raw na suportahan itong impeachment laban kay VP Inday. Well, I feel ganun din yung mga nakakausap ko. They are all hoping, they are all wishing, praying na wag na sanang umabot sa plenaryo kung saan magkakabutuhan pa sa plenaryo. Dahil ako siguro ang pakiramdam rin nila sa parang ako, dami-daming problema ng gobyerno, 2 taon na lang kung ayaw nila kay VP Sara, then mangampanya na lang sila para wag manalo si VP Sara. Pero kung ang gagawin natin sa harap ng mga ganitong kalaking problema na hinaharap ng bansa natin, kung ang uubusan pa natin ng oras, ng intriga, ng panahon, yung impeachment complaint na naman, na parang the same impeachment complaint na final na rin last year, ay walang mangyayari sa atin. Alam mo, ang nakakalungkot nga dyan, alam ko madami na rin frustrated. Nung July, dun sa zona ng Pangulo, sinabi niya, mahiya naman kayo. Ibig sabihin, pati yung Pangulo, nakita niya yung naging problema, yung mga pandarambong, pagnanakaw na nangyari sa budget ng Kongreso. Pero mag-iisang taon na, ilang buwan na lang, zona naman ulit. Wala pang nakukulong, wala pang nakakasuhan. Yung mga tao na nagbabalik ng pera, yung mga engineer, yung mga tiga DPWH, yung mga contractor na sabing kumita, yung mga congressman na kumita, parang ngayon parang lang lalabas, walang sala lahat. Opo, opo. Congressman, ano po ang feedback sa inyo ng mga taga 4th District ng QC sa inyo pong araw-araw po ng pag-iikot? Sila po ba pro-impeachment, sir? Anong sabi nila? Well, alam mo, doon sa distrito ko, parang ang gusto nila, they're looking at the government para naman yung naman, yung magtrabaho naman na maibsan yung kahirapan na dinaranas nila, na magbago yung sistema. Madaming tao ngayon nararamdaman yung hirap ng buhay. Maraming tao ang nagtatanong rin, gaya sa distrito ko, dahil alam nila madaming mga proyektong hindi natapos doon. Nung nabalitaan nila kung ilang bilyon pala yung dapat naalat doon sa distrito namin na hindi nila makita-kita, ngayon nagtataka sila. So ngayon, karamihan doon sa mga tao, alam mo, frustrated na sa politika Ang gusto nila, pagbabago naman, accountability ang gusto nila. Sabi ko nga sa kanila, sa mga kadistrito ko, ako rin, na-frustrate na rin ako being in government. Gusto ko rin, to hold people accountable. Kasi kung hindi, if we do not hold people accountable, wala na mangyayari dito sa bansa natin. Paggrabe na lang ng paggrabe. Opo, Kong, mensahe po ninyo sa ating global viewers at sa lahat po ng inyong mga constituents dyan sa QC. Of course, sa lahat ng ating mga tigapakinig, sa lahat ng ating viewers, kapit lang. Siyempre, alam mo, Filipinos are a very resilient race. Malalagpasan natin itong problema na ito. Basta't tulong-tulong tayo. Sana let's be conscious sa mga ginagawa natin. Tipid muna tayo sa mga unnecessary travels. Huwag muna natin gagawin. At siyempre, trabaho tayo. Kailangan trabaho tayo. And sana magkaisa tayong lahat. Huwag tayong papayag that no one is held accountable.
Kasi kung hindi po- kung isang tabi po natin ito, kawawa naman po yung mga susunod na henerasyon. Sana bantayan natin yung gobyerno natin, bantayan nyo rin po ako. Sabihin nyo pag kami maling ginagawa, kailangan we have to all be vocal so that we point the government to the right direction.